Mga samot-saring kwentong katatakutan na salig sa tunay na karanasan ng mga solid HTV positive listeners ang muli nating itatampok sa episode na ito. Maging ikaw siguro, hindi mo idadalangin na sana'y huwag sumapit ang dilim. Dahil sa tuwing magaganap ito, lalabas na naman ang mga hindi mo mawaring elemento. Oras na naman na Just Call Me Joe. Alam nyo ba, Sir Red, na since 2019 ay avid listener po ninyo ako. I would like to share our scary encounter in Baguio City. It was back in October 15, 2023. Tandang-tanda ko talaga ang eksaktong date na iyon. Napakaklaro sa akin ang aming trip na iyon sapagkat dapat sana ito ay para sa aking pagsalubong sa kaarawan kasama ang mga kaibigan ko sa trabaho. Kung tutuusin, ito ay isang mabilisang overnight getaway lamang kaya nagdesisyon kaming mag-book ng transient. Sa kabutihang palad naman, Sir Red, ay meron po kaming nakita at naibook ko nga ito. Ito po ay malapit lamang sa Burnham Park. Talagang napaka-convenient nitong lokasyon at dahil mura kumpara kung magho-hotel kami. So nung dumating kami ng Baguio mula sa Maynila, it was around 5 or 7 a.m. na iyon. Dumiretso na po kami sa aming transient house at umaasa na makakapag-check-in na ng maaga. Ngunit sabi ng caretaker, maghintay muna daw po kami ng sandali dahil hindi pa handa ang kwarto. Kung kaya't nagpasya po kami na magkakasama na iwanan na lamang ang aming mga bag at magsimula na kaming maglibot sa lungsod. Sinabi namin sa kanya na babalik na lamang kami pagkatapos ng lunch para makapag-check-in na. Hapon na iyon nang kami ay makabalik sa transient. Pagpasok namin, agad na bumati sa amin ang pagkadismaya. Hindi ito maayos na naaalagaan. Marurumi na ang mga kurtina. Meron pang mga stain ang kumot at paggawin namin ng kusina at banyo, bubulagain ka naman ng mga hindi mo mawari kung hindi matanggal na stain o kaya ay parang mga lumot na nagkukumpul-kumpul na sana ay nais-isan man lamang. Pero dahil gawa nga ng sobrang pagkapagod namin mula sa paglalakad-lakad kaninang umaga ay mas pinagtuunan na lamang namin ng pansin ang pagpapahinga. Just to give you a quick visual on how it looks, ang room namin ay matatagpuan sa 3rd floor. May small lobby going into the room and just 2 rooms doon sa floor na yun. Our transient room has 2 bedrooms. One room just next to the front door and yung second ay naroroon sa end corner ng kwarto. Meron po siyang malaking window sa second room and outside that window meron pang balkonahe. Ako ang unang gumamit ng banyo para maligo. Pero na-disappoint na naman ako dahil hindi gumagana ang heater. Pero dahil sa pagnanais na hindi na ako mabalutan ng kanegahan at hindi na rin siyempre madagdagan ang abala, edi binuhos ko na lang sa aking katawan ang napakalamig na tubig at binilisan ko na lamang ang pagsashampoo at ang pagsasabon. Hindi ko na inisip na merong kakaiba. Doon sa hindi paggana ng heater ay baka merong teknikal na problema lamang. Nung yung ka-workmate ko na ang sumunod sa akin na naligo, kataka-taka na sa kanya ay umandar yung heater. Maayos ang pag-andar nito. Dahil ayaw ko na rin pong mabahala or mag-isip ng kung ano-ano, hindi ko na lamang po ito ginawang big deal. So nang matapos kaming tatlo sa pagligo, nagdesisyon kami na manood ng TV.
Hindi pa man nagtatagal, napansin ko na nakatulog na naman ang aking mga kaibigan. It was almost around 6 p.m. when I noticed knocking, but think of it as coming from the other room. So, dinedma ko. Nagtuloy-tuloy ang pagnanok. Several times. Tapos abruptly, bigla na namang titigil. Magiging quiet ang buong ambience at pagkatapos nakaramdam ako ng sobrang panlalamig. So dahil nasa Baguio kami, hindi ko na inisip na may something strange sa nangyayari ng sandaling iyon. Nang medyo lumalim na ang gabi, dito ay talagang prepared na ang lahat para matulog, kung kaya't mas pinili na lamang namin na matulog doon sa room na malapit sa maliit na balkonahe. Nang magising po sila, agad ay nagsibabaan kami para bumili ng pagkain at matapos noon ay bumalik na naman kami sa transient at para kumain ng dinner. While we were eating, my second friend suddenly fell down. Bigla pong nag-crack at nasira yung upuan niya. It's forceful as if someone pushed him. We just thought that maybe the chair was old enough, that's why it broke. Pero maganda lamang dito sa nangyari sa Red ay hindi siya talagang nasaktan. So matapos nga kaming kumain, natulog na kaming lahat. Pero pagkalipas ng ilang oras, nagising ako dahil sa malalakas na tunog. Mayroon na namang kumakatok. Nakakatakot na yung pagkakatok na iyon dahil para pong may emergency. Yun bang parang tao na gustong pumasok sa loob dahil parang hinahabol siya ng kung sino. Katok na malalakas pero nakakatakot. Wala akong ibang naisip noon kundi maaaring itong transient na ito ay haunted. Hindi ko talaga binubuksan o minumulat ang aking mga mata dahil ang isip ko talaga ay napaka-advance. Baka mamaya kasi ay matulad sa mga horror films na kung saan pagkamulat mo ay ka-face to face mo na talaga yung nakakatakot na nilalang. Matapos ang malalakas na katok na yun, eto at parang bumaba na sa doorknob ang nadidinig kong tunog. Someone or something is trying to open it several times at wala pa nga pong ilang segundo nakarinig naman ako ng mga yabag na tila papunta po sa direksyon ng aming kama. Sinubukan ko na lang na isipin si Red na baka yung isa kong kaibigan ito at nagtungo lamang sa banyo. Subalit habang lumalapit ako sa kabilang bahagi ng kama, mas lalo kong nararamdaman na naririyan lang yung kaibigan ko sa tabi ko. Yung isa kong kaibigan ay natutulog naman sa kabilang kama. Isang patunay lamang na wala ni isa sa amin ang bumangon para magbanyo. Bumibigat ang aking pakiramdam ng sandaling iyon hanggang sa bigla na lamang nagsalita ang kaibigan ko na natutulog sa tabi ko. Sinabi ko sa kanya, "Mabuti at nagising ka. May naririnig ka ba?" Mukhang pareho kaming nakaranas at nakarinig ng parehong misteryosong tunog. Nang sumilip ako sa bintana, believe me talaga Sir Red, may anino talaga na bigla na lamang nawala. Para siyang dumaan ulit sa kabilang bahagi. Kung inyong matatandaan, nasa ikatlong palapag kami kaya imposibleng galing sa isang naglalakad sa labas ang magkakas ng anino na yun. Hindi na po kami talaga nakatulog after ng kababalaghan na ito. Pareho na po kaming bumangon, nagkwentuhan na as if nothing happened at hinintay na lamang na mag-umaga. Pagkatapos ay napa-check out talaga kami ng maaga
dahil ayaw na naming manatili roon. Meron pa po akong ibang kwento, Sir Red, at isusulat ko po kapag ako ay nakahanap ng oras. Magiging happy po talaga ako kung sakaling mababasa ninyo ito at ibabahagi ang aking maikling kwento. Patiktik naman po sa Team Hator o Hator. Once again, God bless and more power. Hello sa inyo, Sir Red. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Achi na isa sa mga silent listeners ninyo. Ang kwentong ito ay base sa experience ng aking auntie at lola. Nakatira po kami noon sa isang maliit na barangay na sakop ng isang munisipalidad dito po sa Leyte. Kahit noong bata pa po ako, ay talagang usap-usapan at matunog na ang mga sinasabing aswang na nag-e-exist dito sa barangay namin. Ang nakakatakot dito, Sir Red, ay hindi mo talaga malalaman kung sino-sino ang mga ito sapagkat kaya daw po nilang makihalubilo at hindi lamang po yan sapagkat marunong din silang magsimba. Opo, nakakapasok sila sa mga simbahan nang hindi man lamang natatakot o kaya ay naaabo katulad ng mga napapanood natin sa mga Pinoy horror films. So marami ang naniniwala. Natatandaan ko na ginagawa pang ang panakot iyon ng aking lola kapag ayaw pa naming umuwi ng bahay. Way back 2016, buntis ang aking Auntie Helen sa kanyang unang baby. Sa mga prior months ng kanyang pagbubuntis, wala pa namang something na strange o kaya'y nakakatakot na nangyayari until bigla pong may isang babae na kabarangay lang namin ang napapadalas na pumupunta sa bahay nila. Siya po ay nasa 50s na nung panahong iyon at itago na lamang natin sa pangalang Aling Merly. Ang auntie ko po kasi ay nakatira sa bahay ng aking lola dahil ang asawa niya ay seaman at kasalukuyang nasa barko that time. Noong una, akala daw ni na auntie na normal lamang daw po ang pagbisi-bisitang ginagawa ni Aling Merly sapagkat ang kanilang isipan ay baka mamaya suki ito ni lola sa tindahan. Pero ang sabi ni lola kay auntie, nung time na yun lamang daw niya nakita na bumili ang babaeng iyon hanggang sa naobserbahan din pala ni lola na napapadalas na ang pagpunta ng babaeng iyon sa tindahan nila. Pero dahil nga bumibili naman at kumikita si lola, hinayaan na lamang daw nila ito. Kumbaga, kahit alam nila ang existence ng aswang, ay ewan ba nila kung bakit naalis sa kanilang isipan ang judgment na iyon. Sabi nga ni auntie, baka nagkataon lang. Hanggang isang 12 midnight iyon. May naririnig daw sina lola na nagsasalita at kumakatok sa gate nila. Dahil sa lumalakas na ang boses nito, bumangon daw si lola at binuksan ang maliit na pinto para makita kung sino ang nasa labas sa disoras na ng gabi. Gayon na lamang ang pagkagulat ni lola. Napaawang ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata dahil nasa labas si Aling Merly. Sinikap daw ni lola na huwag ipakita ang takot o pagkabigla kaya ang ginawa niya, dinivert na lamang daw ni lola ang buong tapang niya sa pagtatanong ng, "Anong kailangan mo?" Tapos ang sabi daw ni Aling Merly, "May bibilhin lang po." Pero sa inis ni lola ay sinigawan daw niya ito ng, "Alam mo namang sarado na, nanggigising ka pa, 12:00 pasado na kaya." At pagkatapos ay sinarado na ni lola ang pinto. Ikwinento ito ni lola kay Auntie Helen. Dito na po nagsimula na makaramdam
na may something off talaga kay Aling Merly. I-fast forward natin sa ika-7 buwan na ng pagbubuntis ng aking auntie. Isang umaga daw nang naisipan niya na maglakad-lakad sa kalsada dahil sabi din ng mga matatanda, exercise daw iyon at para hindi daw siya mahirapang manganak. Isa pa, bawal din daw sa buntis ang palaging nasa loob ng bahay at dapat ay nagpapaaraw siya. Nang bigla daw, walang pasabi-sabi, sumulpot si Aling Merly sa harapan niya. Ngiting-ngiti daw ito habang tinitignan si auntie. Pero mas na-feel ni auntie ang takot at kaba nang bigla-bigla ay tumitig daw si Aling Merly sa kanyang tiyan. Pinilit niyang itago ang takot na iyon at tinapangan din niya ang kanyang sarili sabay sabing, "Good morning." Pero ikinagulat daw ni auntie ang sumunod na ginawa nito dahil bigla na lamang daw pong hinawakan o hinaplos ni Aling Merly ang kanyang namimintog na tiyan. Sabi pa, "Malapit-lapit ng mga naka, ang laki na ng tiyan mo." Natampal daw ni Auntie Helen si Aling Merly na siyang nagpatanggal ng kamay nito doon sa tiyan ng aking auntie. Bigla-bigla ay mabilis talagang naglakad pabalik ng bahay si auntie. After a week, isang nakakalungkot na pangyayari. Napaanak si Auntie Helen ng maaga. Buhay naman po ang baby niya pagkalabas pero agad din po itong binawian ng buhay. Gustuhin man daw ni auntie na hindi maniwalang inaswang siya at nagkataon ang lahat, hindi niya talaga maipagkaila na posible. Parang ang weird daw kasi na after nang mawala yung baby niya ay hindi na rin nila namamataan na napapadala si Aling Merly sa tindahan o kaya ay pumupunta kahit naglalakad man lang malapit sa bahay nila lola. Katulad ng ginagawa niya nung siya ay buntis pa. Until nabuntis yung isa ko pang auntie na malapit lang din ang bahay sa amin sapagkat kami po ay nakatira sa iisang compound. Doon na naman napansin ang pagbabalik ng presensya ni Aling Merly. Halatado talagang iba ang intensyon niya kasi very random na nung nawala ang baby at nanganak na ang aking Auntie Helen ay nawala ito. Tapos nang mabalitaang may buntis na naman akong auntie ay saka susulpot na naman. Iba na ang titig niya by this time at ang creepy dahil palaging nasa compound siya namin sa tuwing may pregnant sa family members. Pati nung nagbuntis si mama sa aking kapatid pero since may butika kami ay kapansin-pansin ang pagbili ni Aling Merly ng kung ano-anong gamot ng madalas sa aming butika. Ang nakakatakot pa, Sir Red, since 24/7 na bukas ito, kada hating gabi ito magtutungo doon or 3:00 ng madaling araw. Sinong hindi magsususpetsa? Ang creeping isipin na palagi po siyang tumatambay at kunway bibili-bili ng kung ano-ano. Kung kaya't gumawa na po ng paraan si Papa. Lagi po niya itong sinisigawan para mapaalis. Kaya hindi namin maiwasan na maniwala at isipin na isa siyang aswang. Buhay pa naman po si Aling Merly hanggang ngayon. Na-witness ko na rin na talagang may something off sa kanya. Kung nasaan ang may buntis, ay naroroon din siya, tumatambay at nagmamasid. Hopefully ay makapag-share pa po ako ng other creepy experiences ko. More stories to come pa po, Sir Red, and more power sa HTV. Ako po si Ray. R-E-I. Ito po ay ang pangako ko
na ikaapat na kwentong ibabahagi sa inyo. Karanasan ko pong ito ay nangyari lamang kamakailan bago ako matulog. Bandang 11:00 na iyon ng gabi ay gising pa rin po ako dahil sa kakalaro at kakagrind sa ML. Dahil nga mag-aalas 11 na, nararamdaman ko na ang unti-unting pagpikit ng aking mga mata kaya nang matapos ko ang aking ikaapat na laro ay napagpasyahan ko ng matulog. Baka mamaya din kasi mahuli pa ako ng aking lola sapagkat sila rin po ang mga kasama ko na natutulog sa iisang kwarto. Ang pwesto ko po noong oras na iyon ay nakatagilid. So basically, nakaharap ako sa dingding at nakatalikod sa pintuan. Nakapikit na ako nang bigla po akong nakarinig ng tunog na nagmumula sa aking likod. Hindi ko po ma-describe, Sir Red, kung anong klaseng tunog ang nadinig ko, pero nakakarindi sa pandinig and kalaunan ay naroroon ang pagtatayo ng aking balahibo. So nagmulat ako ng aking mga mata at sinubukan kong tignan kung ano ang nasa likod ko, pero hindi ako makagalaw. Tinangka ko pong sumigaw pero wala ni isang tinig ang lumalabas sa aking bibig. Sa mga oras na iyon, alam ko na agad na nasa sleep paralysis ako. Kailangan kong magising. Ipinikit ko ang aking mga mata at minulat muli. Nagbabaka sakali na makakaalis na ako sa estadong iyon. Pero muli ay narinig ko ang mga tunog at mas lumalakas pa nga ang mga ito. Parang nagpapalipat-lipat ito sa likuran ko. Pumupunta sa kanan tapos sa kaliwa. Pinilit ko pa ring imulat ang mata ko hanggang sa tuluyan ko itong namulat. Dinig ko ang hininga ko pagkatapos. Hingal na hingal at napansin kong ako ay pawisan. Nakabangon ako sa higaan ko at lumingon-lingon saglit. Doon ay napagtanto kong mahimbing ang tulog ni na Lola. Napabuntong hininga ko. Makailang saglit pa, humiga ulit ako. Pinilit ko po talaga na matulog na pero iniba ko na ang pwesto ko. Tumihaya na ako at iniharap ko na ang aking sarili sa kisame sabay taklob ng kumot sa buong katawan. Pinipilit ko na po na makatulog this time pero ilang segundo lamang po ang lumipas. Minulat ko ulit ang aking mga mata at laking gulat ko po nang may makita akong nakapatong sa akin. Hindi ko nakita ang itsura niya pero nakita ko ang kanyang silueta. Magulo po yung buhok pero maikli lamang. Hindi ko matukoy kung siya ba ay babae o lalaki. Nakaramdam na naman po ako, Sir Red, ng hindi nakakagalaw na katawan. Hindi rin na naman ako makasigaw. Nasa sleep paralysis na naman ako. Papalapit na daw siya sa ulunan ko habang gumagapang ng marahan. Pilit niyang inaalis ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Mabuti na lang at hindi matanggal ang kumot ko pero hindi po siya tumigil. Pilit pa rin niyang inaalis ang kumot ko. Sinusubukan ko po talaga na sumigaw ng malakas pero wala pa ring tinig na lumalabas sa aking bibig. Nakabuka ang aking bibig pero wala po talagang tunog. Pilit kong pinipikit, minumulat ang aking mga mata hanggang sa may nakita akong liwanag sa labas ng kumot. Believe me or not, ang puti ng liwanag pero hindi po siya nakakasilaw. Ang buong akala ko ay si Lola lamang iyon at baka nagising sabay bukas ng ilaw pero hindi pala. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig akong boses. Malalim ang tono at para pong nag-e-echo. Parang galing sa simbahan ang dating ng boses. Parang nasa loob na ako ng katedral.
Hindi ko man gaanong naintindihan ang sinasabi ng boses na iyon, pero alam ko na meron itong malalim na mensahe. Sa hindi ko rin maipaliwanag na kadahilanan ay parang lumakas ang aking loob. Minulat ko muli ang aking mga mata at ipinikit. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nakagagalaw na ako ng malaya. Sinipat ko rin kung naririyan pa rin ang nilalang pero wala na po siya. Wala na rin ang liwanag at ang malalim na boses. Napahinga ako ng malalim. Ilang beses iyon. Matapos ay inalis ko na ang kumot sa aking muka. Nilibot ko ang aking paningin sa kwarto. Mahimbing pa rin ang tulog ni Lola. Napaiyak na lamang ako ng bahagya pero hindi ko po ipinadinig. Inisip ko na lamang na kung hindi siguro dahil sa malalim na boses na narinig ko ay baka hindi na ako magising. Inisip ko si Red na baka si Jesus Christ iyon kaya napadasal na lamang ako ng Our Father at Hail Mary bilang pasasalamat. Paulit-ulit ko itong inusal. Wagas ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil kahit papaano ay nagising ako. Nanalangin din ako na sana ay wag nang maulit ang pangyayaring iyon sa akin. Pagkatapos ng maiksi kong dasal, humiga na ulit ako sa kama. Mabuti na lamang sa ikatlong pagkakataon ay nakatulog na ako ng mahimbing. Dahil sa pangyayaring iyon ay naging gawi ko na po na bago ako matulog at tuwing pagising ko ay aalayan ko ng isang munti at mataimtim na dalangin ang pangahil sa isa sa mga kwentong nadinig ko mula sa inyong subscriber si Lakbot Stories segment. Kung ako nga po ang tatanungin, gustong gusto ko na makakita ng mga multo or minsan ay sinasabi ko nga sa sarili ko na sana kahit noong pamang pinanganak ako ay bukas na ang aking third eye kasi naa-amaze ako sa mga nakakakita ng mga nilalang na tiga-ibang dimensyon. Pero nung parang meron na akong nakikita, natakot na ako. Meron po yung time na naiyak ako dahil sa ilakbot. Buti na lamang naluha lang ako at hindi yung nagsisisigaw sa takot kung kaya't yun na lang ang naging outlet ko. Naaalala ko kasi noong bata pa ako, minsan may nakikita ako pero alam ko na sa isip-isip ko lamang ay wala lang talaga yun. Pero ngayong may edad na ako, saka ko nare-realize kung ano-ano yung nakikita ko. Meron nga pong time na as in naka face to face ko yung multo. Ito po yung panahon na medyo hindi ko pa naiintindihan kung ito bang nakikita ko ay tao, kalaro, or whatsoever. Inaantok ako noon pero mas minabuti ko na lamang na matulog. Malinaw talaga sa memorya ko na naririyan talaga at ang lapit nung mukha ng multo. Hindi naman po siya ganoon kaduguan pero hindi ko lang po talaga maaninaga ng exact na feature ng kanyang muka. Pero ang natatandaan ko ay ang kanyang mga mata na nangungusap. Nang magising ako ay hindi ko na po ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Naalala ko lang po siya muli nung ako ay nag-aaral na ng college. Hanggang sa meron din po akong naranasan kung saan ako huling nag-boarding house. Nung una, nararamdaman ko na parang may kumikiliti sa mga paa ko. Kinabukasan, ganun pa rin ang pagtitrip niya sa akin. Ramdam na ramdam ko talaga na may solidong daliri na kung saan ay kumukutkot sa paa ko. Pero hindi tulad ng sa iba na malamig ang nararamdaman. Sa akin kasi si Red ay para talagang tao o buhay na nilalang dahil ang warm. Pero ang nakakatakot lang dun kasi, kahit sa ganoong estado,
Mag-isa lang naman ako sa kwarto. Automatic na pagbangon ko ay tatakbo ako para i-switch on ang ilaw kapag lagi po niya iyong ginagawa sa akin. Natawa na lamang ako and at the same time ay parang kinakabahan kasi ang ginawa ko po ay lumapit pa ako sa aking kama para inspeksyonin kung meron ba talagang daliri o kaya naman ay something solid na talagang gagawa sa akin ng pagkiliti. Yung mga paa ko nga din po ay pilit ko ring isinilong sa ilalim ng aking kama para lang masabi at ma-confirm na wala po akong kasama or someone na naroroon pala. Nung wala na, nagsimula na akong manghilakbot. Sinabi ko na lang na, kung sino ka man, sorry pero hindi kita matutulungan ha. Pwede bang sa iba ka na lang humingi ng tulong? Kinausap ko po siya ng mahina at malumanay. Kasi nung tiningnan ko rin ng oras ay mag-aalas 12 na iyon ng hating gabi. Binuksan ko nga din po yung pinto at kinausap ko rin po siya na animoy meron talaga akong kinakausap na tao sa labas. Hanggang sa aking peripheral vision ay meron po akong naaninagan na black figure. Hindi po ganoon ka-solid sa mga anino yung pagkaitim niya. Bagkus ay parang light version lamang po ng itim ang nakita ko. Pero ang mas nakakapanghilakbot, Sir Red, ay nung makita kong mag-move po siya papunta sa binuksan kong pinto at animoy lumabas na parang walang nangyari. Naiisip ko nga po yung nangyaring iyon, Sir Red, habang tinatype ko ito at sa isip ko pa nga ay baka mamaya ay naririyan na naman siya. May pagkakataon din na makakita ako nung nagdalaga na ako. Nakaupo po siya sa tabi ng pinsan ni Mama. Nag-iinuman sila kasama ng iba pa naming kamag-anakan kasi libing po iyon ni Lola sa father side. Madaling araw na iyon nang magising ako dahil sa pagkaihi. Napabaling ako sa labas sa nakabukas na pinto at may nakita po akong dalaga. Yung kulay niya ay parang ganoon sa mga newspaper, as in light gray. Tapos nang tumingin ulit ako sa labas nang pabalik na ako sa kwarto ay bigla po siyang nawala. Akala ko nung una na makita ko siya ay isa lamang po siya sa mga nakikilamay. Hanggang sa makumpirma ko na hindi din ito tao. Kinaumagahan, sinabi ko sa family ko ito. Tapos sabi ni Mama, baka yun yung first sana na anak nila tito. Nakunan kasi si tita nun. Tapos sabi naman nung isa kong ate, baka naman iba yun kasi anong edad yung nakita ko. Pero kinontra ito ni Mama sa pagsabing ang mga espiritu ay hindi naman daw nababase sa kung anong edad namatay. Ganon daw talaga iyon. Ramdam din daw ni Mama ang mga ganong klase mga pagpaparamdam ng mga espiritu lalong-lalo na noong nagkaroon ng sakit ang kanyang ate. May sakit din daw po kasi ito sa puso noon at nagkaroon ng kidney failure. Ilang months lang din daw yung fetus. Baka nasa 3 buwan pa lamang at nawala na. Minsan ay napapanaginipan daw ni ate yung anak niya. Sabi daw nung bata, "Mama, malaki na ako. Naglalaro ako ng basketball." At tsaka na lamang naalala na baka siya yung naririnig ng iba kong mga kapatid kapag natutulog na kami. Paano ba naman kasi may naririnig po kami na nagpapatalbog o nagdidribble ng bola. Ako naman nung mag-isa sa bahay. Yung iba kong kapatid ay nasa syudad na at nag-aaral. Yung pinakakuya namin ay pumunta sa garden pero ako yung naiwan sa loob ng bahay. Supposedly ay maglilinis ako ng bakuran pero tinamad ako bigla kung kaya't pumasok na lamang ako sa kwarto at hinanap ang cellphone.
Doon sa kwarto nang ako po ay mag-isa na, meron akong narinig na ingay na para pong nagtitimpla ng kape. Yun bang dinig na dinig mo yung pagtama ng metal na kutsara doon sa babasaging tasa? So sumilip ako kung nakauwi na ba si kuya, pero wala naman siya doon. So balik ako doon sa paghahanap ng phone. Maya-maya, narinig ko na naman ang pagtitimpla ng kape. Kaya bumalik na lamang po ako sa pinakababa doon sa mismong garden namin at nag-decide na maglinis na lamang po ng bakuran. Baka kasi nagpaparamdam yung ate namin para ituloy yung paglilinis kasi namatay po siya that time. Kwenento ko na naman ito kina mama at ang sabi niya, maaaring ang naririnig ko daw na nagtitimpla ay baka si ate. Nung nabubuhay nga daw si ate, mahilig daw talagang magtimpla ito ng kape at ang lagi niyang ginagamit na tasa at platito ay naroroon na ngayon sa aming cabinet. Kung tutuusin ay mas marami pala akong naranasan nung ako ay bata-bata pa compared noong college hanggang ngayon na 25 years old na ako. Sa pagkakaalam ko nga din po Sir Red, sa lahat halos na mga kamag-anakan ko, masasabi ko na ako yung madalas na makaranas ng kakaiba. Oo, at meron din pong sinasabi at nararanasan ng aking kuya. Tulad na lang ng minsan daw ay may nakita siyang bumangon na naka-white sa higaan ko kasi hinihintay akong bumangon nun at meron siyang inuutos. Ang katunayan ay wala po ni isa sa amin ang bumabangon pa hanggang sa makita daw niya na himbing ang aking pagkakatulog. Iginigiit niya. Ako daw talaga yung nakita niyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nasa elementarya pa po kami nito. Kami din kasi yung madalas na magkakasama doon sa loob ng kwartong iyon. Hanggang sa nung college na kami, nakitulog siya sa boarding house ko galing sa La Union kung saan siya nag-aaral. Uuwi din po kasi siya sa amin kinabukasan. Nung madaling araw ay naalimpungatan ako pero sa gilid ng aking mga mata, kitang-kita ko po talaga na merong nakatayo. May ilaw kasi na pumapasok galing sa poste sa labas patungo sa loob ng kwarto namin kaya alam ko na meron pong solidong katawan na nakatayo sa gilid ko. Bumaling ako sa left side ko matapos nun. Alam kong meron na namang kakaiba. Ang ginawa ko na lamang po ay nagtalukbong at nagdasal. Pinagpapawisan ako dahil sa kaba. Tapos naghintay ako ng medyo may katagalan bago ko ulit silipin kung naroroon pa rin ang figura. Pero awa ng Diyos, wala na. Hindi ko alam kung bakit pero dapat sana ay nasasanay na ako sa mga ganitong klaseng mga tagpo. Pero sa tuwing nagpapakita sila, natatakot pa rin ako. Kaya babalikan ko ang unang statement ko. Gusto kong makakita noon ng mga multo at sinasabi ko sa sarili ko na sana bukas ang third eye ko kasi nakaka-amaze na makakita ng mga nilalang na tiga ibang dimensyon. Pero hindi pala talaga nakaka-amaze ang bagay na iyon.